Gusto ko may pangaral sa inyo salita ng Diyos. Tayo po ay mag-pray. Mga kapatid, ang ating mensahe ngayong umaga ay tikang sa ating scripture reading sa 1 Corinthians chapter 8. Nagkaroon tayo ng series sa 1 Corinthians. Chapter 8, pinag-usapan dito kung ating babalikan ang ating binasa kanina, maalaala natin na si Pablo ay nag-istorya sa mga kapatid sa Corinto, no? Partihan mga pagkaon na ginhalad sa mga Diyos-Diyos. Amen? Kumbaga, sa Corinto, may dagap nga ito mga piyesta. Madaling istorya, may dagap nila mga selebrasyon at mga okasyon na kundiin ginsasangban nira at ginaalagdan nira ang mga Diyos-Diyos. Kaya sa chapter 8 verse 1 na makikita niyo, no? Sa paunang pag-abrihan chapter 8, sabi ni Pablo, niyan mahitungod ang pagkaon nga ginhalad ang mga Diyos-Diyos. Amen? Makikita natin, sa Corinto, marami palang Diyos-Diyos. Amen? Sa lugar ng mga kapatid sa Corinto, okay, so sa Corinth, yan ay chief city ng Athens. Sa Greek, okay, sa Greece, sa lugar nila Socrates, Plato, at ni Aristotle. Yan ay lugar ng mga hintil, mga philosopher. Kaya sa kanila nagkaroon ng mga philosopher dahil sa pagkay may gugmao nila ay kinaadman. Dito hayra meron silang mythology. Okay, meron silang gods and goddesses. At kung maalala ninyo yung background ng Corinth, mababasa natin yan sa chapter 17, no? Nung si Pablo ay nag-mission hayra, no, pumunta si Pablo hayra para mag-mission, makikita natin na nung bumisita si Pablo Hairam, damot mga Diyos-Diyos di dan karsada, no? Chapter 17, Acts chapter 17, verse 16. Buhats chapter 17, verse 16. Makikita natin mga kapatid sa verse 16, samtang naguhulat ti Pablo dito ha Atenas, kanda Silas o Timoteo, chapter 17 verse 16, dako good an iya kabaraka, han pakakita niya nga punuin mga Diyos-Diyos ang syudad. So no, si Pablo naghihintay siya sa mga full-time worker, sa mga kasama niyang mga kapatiran, si Silas nga si Timothy, nakita niya yung lugar, puro mga rebulto. Verse 17, sanglit nakiglantugi iya dito ha sinagoga, han mga Hudiyo ngan mga Hintil, nga magsingbaw ng Dios. Nakiglantugi liwat iya adlaw-adlawan mga tawo nga napakadtuhan tabuan. Verse 18, nakiglantugi liwat iyahan mga magturutdo nga epikureyo ngan estoiko. May nagsiring haira, ano ba ang kayo isiring hini nga mayakan nga napaka maaram, no? So si Pablo nang bumisita siya sa lugar ng Corinth, yung lugar makita natin puro Diyos-Diyosan, mga imahin, mga rebulto. Pag-aaralan ninyo ang lugar ng Corinth, mga kapatid, nandyan si Venus, si Aphrodite. Alam ninyo si Aphrodite. So, may nag-aaral sa atin ng mga mythology. Si Venus ay Diyos kuno ng pag-ibig at beauty, kagandahan. Aphrodite or Aphrodite. Meron naman silang Diyos, partihit, propesiya, kagalingan, tsaka sa music. Ang pangalan si Apollo. Meron silang Diyos ng dagat. Diyos ng mga linog, si Poseidon. May Diyos ng mauping nga, maimsog nga lawas, si Asclepius. Meron silang Diyos ng kaaram, gera, si Athena. Meron silang Diyos sa agriculture, sa mystery, si Demeter. Nakita ninyo mga palit, sa lahat ng bagay sa buhay nila, meron silang Diyos na totoohan. Wala pinagkaiba sa sino ang Diyos ng mga hagna? Sino ang santos sa mga hagna?
Sino yung kinikinala nila? Kung di nagkamali, San Isidro Ada. Ano? Sino yung Santos Partihan Dagat? Si Juan Bautista? Kanang katubigan? San Juan. Kaya may piyesta na San Juan. Kasi piyesta ko noon ng Paradagat. May dalawa, Santos Parahait. Ano pa yung ibang Santos? Partihit. Iba-iba. San Miguel. San Pablo. Ginimuan nirahin mga wala pinagkaiba dili. Kung sino yung nakatoka, iton nga butang, hiyat magiging santos or Diyos. Wala pinagkaiba ko rin. Kaya, ang tawag diyan mga kapatid, Diyos, Diyos. Nakuha niyo mga kapatid? Kaya tinawag ng Diyos, Diyos. Wala pinagkaiba, balay-balay. It balay-balay. Tinuton nga balay? O, mulay-mulay yan. Tinod nga mulay? Or signunta, kasi nung malit kami, naglalaro kami bahay-bahayan eh. Mga bata. Pag gumawa ka ng bahay-bahayan, tinod ba ito nga bahay? Nakuha niyo? At kapag sumiling ka ng Diyos, Diyos, tinod nga Diyos. Kaya ang tawag Diyos, Diyos eh. Hindi tinuod nga Diyos. Sabihin, hindi real, hindi legal, hindi totoo. Kaya, ngayong umaga, gusto ko ipakita sa inyo na ang kalibutan, maraming kinikilalang Diyos. Pero meron lang isang tunay na Diyos. Sa chapter 8, binasa natin yung kanina. Yun ang background ng Corinth. Sila ay lugar na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Sumasamba sila sa kung anumang mga hindi matuod nga Diyos. Bislaano, aniragin, alagdan. So, sa chapter 8, makikita natin, binasa natin kanina, sa pangungunan ng ating kapatid na si Bad Raymar, sa chapter 8, verse 1, niyan may tungod han pagkaon niya ginhalad ang mga Diyos-Diyos, matuod gad sumalaan siring nira nga may adain babaroan naton nga tanan. Ini nga hibaro nakakahimuhin tawhin pagpalabi-labi kundi nakakapadigon an gugma. Amen. Verse 2, ang naguuna-hunang nga maaram hiya at tinuod diri ya maaram han angin niya hibaroan. Verse 3, kundi kinikilala han Dios ang tao nga nahigugma iya. Verse 4, sangliti unong han pagkaon nga ginhalad ang mga Diyos-Diyos, maaram kita nga an mga Diyos-Diyos, natindugin mga butang nga diri matuod. Amen? Hindi totoo yan eh. Kaya nga tawag Diyos-Diyos eh. Peke. Hawa it Diyos, nga tawag Diyos-Diyos. May totoo, meron ding, saling pa, peke, imitation. Diri ra matuod. Verse 4, maaram kita nga salaan Dios. Amen. Verse 5, bisan kun may ada tinatawag nga mga Dios, mahalangit o hatuna, ngan bisan kun damo ini nga mga Dios ngan mga Ginoo. Verse 6, kundi para haaton sa gudlaan Dios. Amen. An amay nga magburuhat an nga tanan nga mga butang, ngan nabubuhi kita tungod ha iya. Ngan sa gudlaan Ginoo Yesu Kristo nga pinaagi ha iya ginhimo an nga tanan nga mga butang ngan nabubuhi kita. So, the Corinth is a place of polytheism. Kaya may tinawag na polytheism, damot Diyos. Poly. Para pinakaibat polygamy. Poly means more than one. Poly. Polynomials. Iba-iba nga poly. Nagsisignify yan ng marami, more than one. At sumiring nga theism, Diyos. Damo nga Diyos, polytheism. So, ang Corinth ay lugar ng polytheism. Kaya meron silang more than 26 templos para sa mga Diyos-Diyos. Yung mga Diyos-Diyos nila, may sariling mga singbahan na na-discover ng mga archaeologists. No? So, but the church has the knowledge from God. So, ang mundo, ang alam nila, maraming Diyos. Ang church, isa lang ang Diyos. So, magkaiba yung kaalaman ng mundo at kaalaman ng simbahan na pinakita sa atin. So, maraming kinikilala ang Diyos, ang mundo na maraming Diyos, pero as a church, isa lang ang Diyos. At walang iba kundi ang Diyos na gumawa ng lahat ng bagay, ang Diyos na gumawa sa atin, at isang Panginoon, kundi si Yesu Kristo. Every believer has knowledge. There is but one God. Sa church, there is monotheism.
Sa world polytheism, sa church monotheism, naniniwala tayo, meron tayong pananampalataya sa isang tunay at buhay na Diyos na gumawa ng langit at gumawa ng lupa. Amen? Chapter 8, verse 46, binasa natin kanina. So, one God, one Lord Savior, Jesus Christ. Kaya kung isipin natin, lahat ng okasyon na sumalahan Diyos-Diyos, hindi yan legal. Kumbaga, hindi yan, kumbaga fake yan. Kumbaga, hindi yan matuod. Ang pagsangba, diri matuod nga Diyos, diri matuod nga pagsangba. Kaya no, kinsa sangba, diri gat matuod eh. Nakuha niyo mga kapatid. Sang litit pagsingba, hit matuod nga Diyos, matuod gyap nga pagsingba. Isiringan Ginoo sa John 4:24, ang Diyos ay Espiritu. At ang sumasamba sa Diyos, kinahanglan sumamba sa Espiritu, ngan kamatuoran. Nasing ba kita, hamatuod nga paagi, kaya naton gisisingba, matuod gyap nga Diyos. Kaya nagsisingbahan, diri matuod nga Diyos, diri matuod it ira pagsingba. Sabagat isa lang ang tunay na Diyos, at walang iba na Panginoon kundi si Jesus Christ. So, ano yung nire-representa ng mga idols, ng mga Diyos-Diyos? Makikita natin sa chapter 10, 1 Corinthians chapter 10, verse 19. Verse 19. 1 Corinthians chapter 10, verse 19. Makikita natin kung ano yung ipinapakita sa mga Diyos-Diyos. Ano its significance ng mga Diyos-Diyos? Ano't kaulugan karisignon ng mga Diyos-Diyos? 1 Corinthians chapter 10, verse 19. Ano ang buot ko signon? Nga ang Diyos-Diyos o ang pagkaon nga ginhalad ha altar, waray lahinungdan? Verse 20. Diri, nasiring ako, nga ang iginahalad dida, hindi rin Diyos nun nga altar, iginhahalad nga to ha mga yawa. Diri nga to sa Diyos. Nga diri ko karuyag nga maging kabulig kamo ang mga yawa. Amen? Aning meaning ng Diyos-Diyos? Ano sabi dito sa Bible? Kung ano sa katao naghalad sa Diyos-Diyos, kanay kuno ginhalad? Saya, yawa. Wala na, hindi na, umaga, equivalent ng idols, devils. Hindi totoo eh. Fake yan eh. Imitation yan eh. Baga, ang tao nagkakabudlay hiya para hanbutang nga diri maaram. Kaya pumunta, nabasa din kanina sa chapter 18 ng Book of Acts, sumasamba sila sa Diyos hindi nila kilala. Kapag ang tao waray kumilala matuod nga Diyos, magsisingbahan bislaano. Kaya nga, maalala ninyo sa history ng Pilipinas, yung mga ninuno natin, di ba? May tinatawag na anito. Aning anito? Mga kinortean sa puno. Oy, nakita yung mga tribo-tribo noong unang panahon. Yung puno, baga gwapo yung may itsura yung puno ah. Lo, sambayin natin to. Nakuha niyo mga patid. Or minsan, tumingin sila sa araw, uy, sinamba nila yung araw. Sinamba nila yung buwan. Kasi hindi nila kilala ang tunay na Diyos. Sumamba sila sa kahit ano na lang. Nakuha niyo. Kaya, nagpapasalamat tayo na nakakilala tayo sa matuod na Diyos. Eh kung hindi tayo nakakilala sa Panginoon, baka sumasamba tayo sa karabaw. Sumasamba tayo sa baka, sa hayop. At yan ang nangyari sa mga taong walang Panginoon na tunay. Kung ano-ano lang sinasamba nila. Pero dito sa binasa natin, ipinakita sa atin ni Pablo na ang pagsamba sa Diyos, sa mga Diyos-Diyos ay pagsamba sa yawa. Verse 21. Verse 20, tama. And verse number 20. Diri, nasa na ko nga, iginahalad ditahan, diri Diyos non nga altar, iginahalad nga to ha mga yawa. Diri nga to sa Diyos. So, kumbaga, walang significance, walang epekto. Nagpakaguol ka para ha Diyos-Diyos na waray la hinungdan. So, balik na sa chapter 8. Balik tayo mga kapatid, chapter 8. Pastor, paano kuno yung mga pagkain na ginhalad? Pwede tayo kumain. Pwede. Amen? Sabagat ang pagkain ay walang, ano sabi?
Sa chapter 8. Walang bahagi sa kaharian ng Diyos. No? Verse 8, chapter 8, verse 8. Kundi ang pagkaon, dili makakapahiu sa aton sa Diyos. Dili makakadaot ha aton kung dili kita kumaon. Ngan dili liwat makakaupay ha aton kung kumaon kita. Sabihin, pagkain lang yan eh. Amen? Kumain ka ng pagkain, inihandog sa Diyos-Diyosan. Bantayin mo lang kung bangin may hilo. Maya, pumunta ka sa bulod ngayon. Ay, bisperas ngayon sa bulod. Pumunta ka sa bulod. Or, buwas, pumunta ka. Kain ka doon. Sige, kainin mo lahat. Bantayin mo lang, baka may hilo. Wala problema. Amen? Pagkain lang yan eh. Sabi ng Panginoong Jesucristo, hindi ang nakakadumi sa taong pumapasok sa bibig, kundi ang lumalabas sa kanyang bibig. Sapagat ang lahat na lumalabas sa kanyang bibig ay mula sa puso. Kumain ka, anong gusto mong kainin? Kahit tapos na yung okasyon, diyan ka pa rin mag-stay. Busin mo. Okay. Hanggang sa maimpatso ka, walang pipigil sa iyo. Sapagat ang pagkain ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. At totoo niyan mga kapatid, sumaring ang Panginoon sa Romans chapter 14 verse 17. Basahin natin. Mga kapatid, sundan ninyo kasi masyadong critical ini nga aral. Gusto kong maintindihan natin ngayong umaga sa ating pangangaral na sa ating church, namumuhay tayo sa Espiritu, walang bawal sa atin. Wala. Kagaya ng ating Sunday school kanina. Romans 14 verse 17. Kay diri hiunong hin pagkaon ngan pag-inom ang ginhadian ng Dios. Nakuha niyo mga kapatid? For the kingdom of God is not meat and drink, kundi hiunong hin pagkamatadong kalinaw ngan kalipay nga inahatag ang Espiritu Santo. Mayin ka. Kahit walang okasyon, magluto ka, masarap. Nakuha niyo mga kapatid? Pero iba kasi pag pinag-usapan yung pagkain na inihandog sa Diyos-Diyosan. Amen? So, the world, our society is a place of politism. The church is the people for whom Christ died. Ang ating malasakit hindi ang pagkain, kundi pinapakita sa atin sa umagang ito ang konsensya ng mga kapatiran. Kung kaya ng konsensya mo kainin, kainin mo. Kung hindi mo kaya at hindi kaya ng kapatid mo, wag. Sabagkat yung punto ni Apostol Pablo sa chapter 8, babalikan natin mga kapatid. Hindi pagkain ang ating concern. Ang ating concern, ang ating church. Kahit ka pa kumain ng diablo kainin mo yung demonyo Ganun tayo katindi. Sabi ng mga Muslim, hindi sila makain ng baboy kasi sinapian daw yan ng masamang espiritu. Yung mga Baptist kumakain ng baboy. Kumakain din tayo ng masamang espiritu Sige, ito pa yan. Walang babawal sa atin. Sapagkat lahat ng yan ay dadalhin lamang sa pusali. Dadalhin lang yan sa CR. Mga kapatid, anong concern natin? Material? Hindi ang material ang concern natin. Ang concern natin, ang ating simbahan. Amen? Chapter 8. Okay? Chapter 8, verse 8. Pakisundan po ako, mga kapatid, sa inyong mga Bible. Kundi ang pagkaon, dili makakapahiu sa haton sa Dios. Diri makakadaot haaton kung diri kita kumaon ngan diri liwat, makakaupay haaton kung kumaon kita. Verse 9, anong kinahanglan hirotan? Kundi paghirot kamo, ngan ayaw itugot ngan iyo kagawasan o kalayaan hin pagbuwat, matinikangan hin pakasala adton mga magluyaan pagtuo. Amen? Ang ating concern hindi pagkain o inumin. Ang ating concern, ang ating mga kabugtuan. May siring padinhi makasala na mga magluya pa ang pagtuo. Merong makakita sa iyo, bawa
Mga kapatid, anong masasabi ninyo? Halimbawa, ako pastor ninyo. Makita niyo ako bukas sa bulod. Nakagunit ako sa kasyat. Umagi si Sister Flora, makita ako doon. Tatawagin ko ba siya? Sister, anong komento mo, sister? Makita mo ko. Lalakas ka o manghihina ka, kunway? Manghihina ka, di ba? Sabihin, malaya kong gawin yon. Kaso pinaagit akong kalayaan, may natisod dahil sa akin. So ang concern natin, hindi pagkain, kundi ang kalagayan sa katibayan ng mga kapatiran. Yan ang nasa puso at isip ni Pablo sa ating binabasa. Wala problema, kainin mo yan. Pero kailangan ating ingatan, sabi dito, na waray makasala na ating maluya pa ng mga kapatid. Amen? Naging stumbling block sa English pa, to the weak. Diyan sa English, no? The liberty of yours. Verse 9, but take heed, lest by any means this liberty of yours become a stumbling block to them that are weak. Inaral natin kanina sa Sunday School na pinalaya natin ng Panginoon. Amen? Walang bawal sa atin. Kaya meron tayong kapatid nga para hubog eh. Sabi ko sa kanya, Bad, pag nag-ininom ka ito, magkakasakit ka. Amen? Bisyo yan eh. At kapag nagkasakit ka, makapag-alagad ka pa sa Diyos. Magagamitan ka pa ba ang Diyos kung perme kahubog? Yung pera mo ba matitipid mo? Sabihin, magagamit mo ng asya kung perme ka na palitin gin. Igpalit mo iton kan Sister Jean Lugod. In puhunan, makagbaligya ka ditohin, ay strap. Hindi, ang ginagawa niya, gin siya ng gin, makadto ako hubog, perme, kapatid, nagpapakilala siyang anak ng Diyos, pagkadto ko, hubog. Bawal ba maghubog? Dere. Pero ano sinasabi natin dito? Malaya tayo. Amen? Pero meron tayong dapat malasakit sa gawain ng Diyos. Kaya, imbis na sa soul winning ka, nagiging dahilan ka ng mga kapitbahay mo makakilala sa Diyos. Natitiis o lugod, waray natin madala sa kalubihan dahil sa ganong sitwasyon ng isang kapatiran. Sabihin ng Bible study natin, muping aga, Bible study kami sa inyo kasi kailangan yung maligtas. Masirig itaw, unahon niyo yung membro doon, no? Ubog. Nakuha niyo mga kapatid ko. Sabihin, yung integridad ng pananampalataya nawawala na. Dahil sa sobrang kalayaan, hindi na ginamit upang maglingkod sa Panginoon. Or else, mga kapatid, nagiging katitisuran ang kalayaan ng sinuman na masaktan ang mga mahihina pa. Natuwa ako sa translation kanina sa binasa ni Brother Remar, nasugatan ng konsensya ng mga kapatid na mahihina pa. Nakuha niyo, mga kapatid? Mayroon malaman ng isang kapatid, okay lang pala yun. Di nagaya siya sa ganung klase ng buhay sa kasalanan. Yes, we are liberty. Malaya na tayo sa Panginoon upang maglingkod sa Diyos. Hindi upang gamitin ang kalayaan sa pansariling kagustuhan. So, that is the point number 1. Walang problema sa anumang bagay. Huwag lang tayo maging katitisuran. Amen? Pangalawa, kapag ang kapatiran nasaktan, nagkakasala tayo sa Panginoon. Amen? Tignan nyo, chapter 8, verse 12. Tignan nyo mismo sa inyong mga Bible, mga kapatid, ano kareg isiringhan Ginoo. Verse 12, ngandida hini nga paagi, makakasala ka kan Kristo, tungod kay ikaw ang tinikangan han pakasalahan nimo kabugtuan, ngan pakasama dan an ira magluya nga konsensya. So minsan, hindi nagiging concern ng kapatiran yung igkasi kabugtuan niya. Ginagawa niya anong makakasaya sa kanya, anong gusto niya. Di naisip ano yung masasabi ng kapatid niya sa kanya. Kaya pinaagi hini ng mga pulong, nakikita natin, tumitibay ang church. Sabagat nagkakaroon ng concern. Una, hindi masaktan yung kapatid. Pangalawa, hindi tayo magkasala kay Kristo.
Sa tuwing natitisod ang kapatiran, nagkakasala ngayon ang Kristohanon sa Panginoon. Kaya, diri adto karuyaghan Ginoo. The weak brother perish. Verse 12, ngan didahining nga paagi, makakasala ka kan Kristo, tungod kay ikaw ang tinikangan han pagkasalaan nimo kabugtuan. Kagaya ng ilustrasyon ko kanina, makita ko ni Sister Flora, nasa ko, dito. Sige, video kay My Way. Kanta ko, My Way. Maganda yung kanta na yun eh. Alam mo yun si Ricky? My Way. Nakanta ka? Special number ka next week. Hindi. Joke lang, sister brother. Alam ko mga tayo. Tayo ay mga introverts. Okay lang. Ngayon, hindi na. Makita ko ni Sister Flora doon. Kapag si Sister Flora nagkomento sa akin, nasaktan ko siya. Sabihin, yung ginawa kong kalayaan, naging dahilan na yung iba masaktan at nakapagkomento, nagkasala sa Diyos dahil sa aking kagagawan. Nakuha niyo, mga kabugtuan. At yan ang gustong malikayan ng Panginoon parte niya mga anak. Na yung kalayaan natin hindi masabihan ng masama. Yung pagiging malaya natin sa Diyos ay hindi maging dahilan ng pagkakasala ng may hinapang mga kapatid. Ikatlo, sin against the brethren and wound their weak conscience, we sin against Christ. Kaya, hindi pagkain, inumin ang ating concern. Ang ating malasakit, ang ating iglesia. Nakuha niyo, mga kapatid. Merong mga pangyayari na merong gawain sa iglesia, missing. Sa okasyon, nandun. Kumbaga isipin mo, ito bang gagawin ko makapagpatibay ito sa aking church or mga pagpahina? Hindi natin nasapin, anong okasyon? Hindi. Ang ating malasakit, mga kapatid. Bakit? Bakit natin kailangan mo pag malasakitan niya, mga kapatid? Silang dahilan bakit namatay si Kristo. Amen? Ang church, ang dahilan bakit ang katawan ni Kristo nabayubay sa krus. Yan ang mga tinubos ng Panginoon. Romans chapter 14. Babasahin natin, mga kapatid. Romans chapter 14. Romans chapter 14. Verse 15. Romans 14 verse 15. Kung pagdaotan niyo an iyo bugto tungod an iyo kinakaon, an iyo ginbuhat diri tungod din gugma. Amen. Ayaw itugot nga an pagkaon nga imo kinakaon makadaot han tawo nga naunungan ni Kristo. Nakuha niyo, mga kapatid? Sabihin, huwag nating payagan na yung kalayaan mo, masaktan mo yung mga tinubos ng Panginoon. Yan ang dahilan bakit namatay si Jesus, sasaktan mo lang. Nakuha niyo, mga kapatid? Kaya kaditisuran, nanggagaling yan sa pagiging makasarili. Bakit tinawag selfish? Ano yung meaning ng selfish? Self-centered. Wala siyang ibang inisip kundi sarili lang. Hindi niya naisip yung iba. Amen? Basta masaya ako. Basta gawin ko yung gusto ko. Wala din niya na naisip anong mangyayari kapag ginawa niya yun, itong concern sa iba. Mga kapatid, alam niyo ba, naligtas tayo dahil ang Panginoon concern sa atin. Kung ang Ginoo waray ma-concern sa atin, di tayo maliligtas. Nung nakita ng Panginoon na tayo makasasala, tayo ay walang pag-asa, na concern ang Ginoo sa atin. Sabihin, napaid niya, nagkaroon ng naluoy niya. Kaya ginawa niya siya nagsakripisyo para sa atin. Kaya, ano sabi ni Pablo? Sa chapter 8, gabay dire ak kumaon hito, kontran bugto ko, masaktan, tungod dit akong ginbuhat. Chapter 8, verse 13. 1 Corinthians 8:13. Dito na po tayo maginahinay paguman. Sanglit kunaan pagkaon nga halad ang mga Dios matinikangan han pakasalaan akon bugto. Diri na gud ako makaon hin karne, basi diri na makasalaan akon bugto. Nakuha niyo, mga kapatid? Ang discretion ng Diyos sa Espiritu. Laging ang pinapairal ay pag-ibig. Amen? Pag-ibig.
At sa ganyang sitwasyon, kapatid, narinig pa ako sa likod. Kasi medyo nakano ako eh. Street preaching mode. Loudspeaker. No? Ang laging target ng kaharian ng Diyos, hindi material, kundi ang spiritual na kalagayan ng bawat isa na tayo lumago sa pananampalataya. Malasakit, pag-ibig, inaral natin kaninang umaga sa Galatians chapter 5, na ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, amen, pagtitiis. Halimbawa, sige kapag sugad-sugad, ano mo bugtong ngayon, nasasaktan na. Amen? Di yan pag-ibig. Sabat ang pag-ibig nakita natin dito, sabi niya, kung alam ko lang na yung kapatid ko masasaktan, hindi ko na ito igpipirit. Kaya, anong mahalaga? Pagkain o yung church? Huwag natin pairalin perme ang sikmura. Huwag. Sabagat, ang nabubuhay sa pagkain, mamamatay sa pagkain. Sabi ng Panginoon, hindi sa tinapay nabubuhay ang tao. Amen? Matthew 4:4. Sinabi ni Jesus, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao. Sabihin, hindi lang sa karne, hindi lang sa pagkain nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namumula sa bibig ng Diyos. Hindi yan ang pinaka-importante. That is why, ngayong umaga, ang ating instruction ay lumakad tayo sa pag-ibig. Walang batas sa pag-ibig. Basta nagmamahal ka, walang pipigil sa'yo, walang magkocontrol sa'yo, malaya kang umibig. Ephesians chapter 5, verse 1. Efeso 5, babasahin po natin. Kailangan ang mga anak ng Diyos ay lumago sa pag-ibig. Verse 5, chapter 5, verse 1. Kay mga hinigugma man kamo nga mga anak ng Diyos, kinanglan magtinguha kamuin pagsubad ha iya. Amen? Dahil mga anak tayo ng Diyos, gayahin natin ng Diyos. Yes, siya ang ating maging pattern, maging example. Verse 2, ang gugma, kinanglan maghadi han iyo kinabuhi. Sugad ang pagigugma ni Kristo haaton, nga niginhatagan iya kinabuhi tungod haaton. Sugadin mahamot nga halad nga nakakalipay han Dios. Amen. Mamuhay tayo sa pag-ibig. Ito bang gagawin ko? Makaka-open ba to? Or makakapatig-on? That is always the bottom line na lahat ng desisyon. Hindi pwede magpabigla-bigla ng anumang mga gawain o desisyon na makaka-apekto sa ating may kasikabugtuan. 1 John chapter 3, verse 13 to 16. 1 John chapter 3, verse 13 to 16. Siyang litayaw ka mo ipausa. 1 John chapter 3, verse 13 to 16. Siyang litayaw ka mo ipausa, kabugtuan ko. Kung pagdumtan kamuhan mga tawan kalibutan. Verse 14. Maaram kita nga binayaan tanaan kamatayon, nga naada na kitaan kinabuhi. Maaram kita hinikay na higugma kita na atod kabugtuan. Amen. Aada pa kamatayon, anbisan hinuo nga diri na higugma. Verse 15. Para pamatay anbisan hinuo nga nagdudumotan iya bugto. Ngan maaram kamo nga waray dayon niya kinabuhian para pamatay. Verse 16, amoy ni ang pagkilala naton kung ano ang gugma, iginhatag ni Kristo ang iya kinabuhi tungod haaton. Sanglit angay man naton ihatag ang naton kinabuhi tungod ang aton kabugtuan. Kailangan ang mga anak ng Diyos lumago sa pag-ibig sa bawat isa. Mga kapatid, ano yung nakapaupay sa church? Ano yung nagpapalakas sa church? Spiritual gifts ba? Kagaya ng in-study natin last week, hindi yun nagpapalakas. Kasi kahit pastor ka, kahit teacher ka, kahit evangelista ka, kahit anong spiritual gifts na may dani mo, kung hindi ka maaram mamigugma, waray madigon. Amen? Nakuha niyo? Yan ang pampapilit sa matag-usa. Yan ang stick glue sa church. Pampadigon, gugma. Kagaya na si Kristo ay namatay para sa atin. Ipinakita niya ang gugma para tayo ay magugmagyap sa ating mga kapatid. Amen. Ikaduha. Una, lumakati sa pag-ibig. Kailangan nahigugma tayo sa ating mga kapatiran upang hindi natin masaktan ang kanilang mahihina pang mga budhi at konsensya. Hindi sila magkasala.
Pangalawa, malaya tayo, gamitin natin sa pag-ibig at pag-alagad sa ating mga kapatid. Galatians chapter 5, verse 13. Bitawan ta mga kapatid. Galatians 5 in verse 13. Galatians 5:13. Galatians 5:13, mahitungod naman ay iyo, kabugtuan ko, gintawag kamo ba si matalwas? Amen. Kundi ayaw itugot, nga ini nga kagawasan, mahimo nga baribad, basi makagpasagadla kamo, haniyo lawas nun nga karuyagon. Lugod himua nga ang gugma, amuan mag-aghat, haniyo pag-alagad ang iba. Amen. But by love, serve one another. Brethren, ye are called unto liberty. Only use not your liberty as an occasion to the flesh. Huwag gamitin yung kalayaan para maging sumangil, hit, unod nun o lawas nun nga mga kaipaon. Kundi pinaagi hagugma, mag-alagad tayo ng iba. Amen? Kaya mo palang gawin yun eh. Hindi, gawin mo nang para sa Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, whatsoever you do, wherever you eat or drink or whatsoever you do, do all to the glory of God. Gawin mo para sa kahimayaan ng Diyos. Kakain ka o iinom ka o ikaw ay matutulog, ikaw ay kakanta, ikaw gagawin mo lahat ng anumang bagay, gawin mo para sa kahimayaan ng Diyos. Para ikaw makapag-alagad sa iba. Pwede mo palang gawin yan eh. So hindi makapagpatibay. So ating iniisip lagi, na pinalaya tayo ng Diyos para makapaglingkod tayo, makapagserbi tayo. At hindi magamit sa ating lawas nun nga karegon. Okay. Ikatulo, yung mga malalakas na ay dapat mag-alsahan, kaluyahan magluya pa. Romans 15, ang mga makusog, dapat buligan ang mga maluya. Romans 15, verse 1. Basahon tama pa, dito tayo magtatapos. Umagang ito. Romans chapter 15, verse 1. Kita nga magdigon ang pagtuo, kinanglan bumulig at magluya, pagpasanan ira magbugat nga mga daradon, ngan diri magpahalipayan aton la kalugaringon. Amen. Verse 2. Lugod magpahalipay kita nga tanan aton kabugtuan, tungudan ira kaupayan. Basi magmarigonan ira pagtuo. Verse 3. Kayo waray Kristo magpahalipayan iyala kalugaringon. Lugod, sumalaan sila ng kasuratan, ang mga pagtamay nga iginyubi ta imo, naingan hihaakon. Salamat sa Panginoon. So, kaya papasalamat tayo sa ating church. Meron tayong church na nag-i-initiate ng mga fellowship. Amen? Initiate tayo ng mga program. Meron tayong mga kapatid nag-invite ng mga pangarigo. Amen? Basta yung kapatid nga waray mga pangarigo, nalaumlat uran, nakapangarigo lugo din, sakto. Bakit? Meron narinig eh. Story, yung si parang kalabaw yun eh. Naulat-lat uran. Sabi ko, kariguan mo kasi. Paliguan mo. O, meron tayong mga parit ng birthday. Dito nila ginadala. Kanilang okasyon. Bakit? Inahanap nila yung katitibay ng bawat isa. Amen? Kaya hindi tama yung naglulugaring eh. Bakit yun? Bakit na ugali sa sarili? Hindi espiritu ng Diyos yun. Laging iniisip natin, tayo ay malaya para mapatibay natin ang iba. Amen? Hindi tayo malaya para gawin ang gusto natin. Kaya, mamatron tayo buwas. Ito tayo dun. Pero, kung masasaktan ng kapatid ko sa Panginoon, di ko gagawin. Sa inyo na lang yan. Mahirap na yung budhi ng mahina pang kapatid ko, ay mas masugatan ko dahil sa aking kalayaan. Kaya may bawal? Wala. Pero nagmamahal tayo. Amen? Ang church tumitibay sa pag-ibig. Kaya but by love, serve one another. Pero yung pagkain, walang epekto yan. Tingnan mo muna. Hop, bango. Okay pa, di pa maasim. Hop, problema, mo. So nga lang, checkin mo, yung kapatid, hindi masaktan.
at ang church titibay. Kung ano yung mga kapatid, para hindi tayo magkasala sa Panginoon. Kaya, the best sa church talaga, pag-ibig. Love each other. Sabi ng Panginoon sa John 15, pinahagihiton, makikilala tayo ng buong kalibutan if we love one another. By this shall all men know that ye are my disciple if we love one another. So marami tayong pwedeng gawin, kasi hindi lahat makakatibay. Halimbawa, mga kapatid, pwede ba akong tumagay? Sabihin ni Badrema, pwede pastor, dalawa tayo ba? Tagi tayo. Kaso nga lang, kung kailangan ng kapatid yon, masasaktan ako. Masasaktan ang Panginoon at ang church. Nakuha niyo? Walang bawal sa ating church. Bira, may pangtagay ka, wala kang pang-offering. Wala tayong panggas. Badilbin, mamaya na yung utang ko ha. Naalala ko bigla. Kasi may mapalid din yung sponsor noong una eh. Pero ngayon, nakautang ako kay Miljory. May pagtagay ka, wala kang pang gasto sa church. Nakuha ni mga kapatid ko. Meron tayong para sa mga bagay na ganito na di naman kailangan pag din sa Panginoon, wala tayong action. Nakuha niyo, mga kapatid. So, ipinapakita ko sa inyo ang kalooban ng Diyos ngayong umaga. Church, church, church. Love the church. Sabagat ang church, yan ang dahilan ba't namatay si Jesus. Magpasalamat tayo sa Panginoon.